good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, magandang gabi sa inyo. Ngayon, Sunday ng gabi. So, October 11, 2020. So, ngayon, wala akong magawa. So, sinilip ko itong Instagram at yun nga, na pagtanto natin na maging investor na lang muna tayo sa stock market kasi nga gawa ng galaw ng ating minsan stock market. So, nakapagbili tayo ng mga stock na within 1 week. So, na pag nagkakaroon siya ng gain ng profit pero hindi naman ma-meet yung gusto natin profit, so nasa minsan 2% to 3% lang ang nangyayari. So ang naisipan ko is mag-invest isang stock. So kaya ang ginagawin ko ngayon, so hinanap ko yung mga blue chip company at yung mga stock na meron sila. So ngayon nandito yung kay Ayala. So, isa sa mga blue chip companies, Ayala Company. So, meron siyang ilan sa mga stock, yung sina Ali, AC, ESCN. So, itong ALH yung kinuha ko, yung Ayala Land Logistic Holding Corporation. So, isa ito sa mga kwan ko. Then, isang Double Dragon. Then, itong sa kay San Miguel Corporation, yung Food and Beverages. So, San Miguel Food Beverages Incorporated. Then tong Merrimart Consumer Corporation. Then isa is tong P-Gold or Pure Gold Price Club Incorporated. Then yung kay Robinson, so isa sa mga dito na stock na napili ko is yung Robinson Retail and Holding Incorporated. Then yung kay SM is SM Prime Holding. So sa mga blue chip company ako namili at ito yung mga napili ko guys kasi dito sa mga price niya. So kay Ayala kasi yung ilan sa mga price niya is yung company niya is nasa more than 500. So may mga iba naman na almost din na yung ACN. So okay naman sana siya pero medyo affordable pa rin itong 2 pesos and 40 centavos din. Ito naman yung Double Dragon. Napili ko siya kasi kasama rin siya sa mga retail store. So, yung mga retail property. So, yung mga mga property na nagpapaupa or nagpapales sa mga tenant, then yung in the end is nagkakaroon siya ng para sa masabi ko rin passive incomes ang nangyayari. So at ito naman si San Miguel Food and Beverages. So common commodities ang ginagawa niya so ng mga tao. So hindi man ang kanyang dito ang mga product niya. Then tulad naman itong si so is at ni Pure Gold. So ang purpose ko naman dito is yun nga, retail din sila ng mga common commodities ng mga tao. So basically sila yung nung kasi dito nung nagkaroon ng lockdown, so halos sila yung mga company na nakakuha ng tao na binibilhan or napupuntahan. So ito naman si RRHI saka SMPH. So ganun din ang code as tulad ni Double Dragon ni Ayala. So retail properties nila. So nagkakaroon nagpapales din sila ng mga area, mga warehouse nila. So yun ang mga napili natin na stock para paglaanan ng investment. So ang bala ko kasing gawin is mag-open na muna ng initial na worth of sabi natin na 50,000 na pasimula. Then gagawin ko is maging monthly na lang, monthly yung pagdadagdag ko ng mga stock sa kanila. Since naman ang napansin ko sa mga price nila dito, so mapapansin nyo kung mga price nila simula natin kay All HHC. So hindi ko lang siya nasakyan kasi nga almost mahigit sa 3 weeks or
2 weeks ako na hindi nag-focus sa stock market kasi nga mas pinag-aralan ko yung stock trade, yung forex trading. So hindi ko nakita na nagkaroon siya ng breakout dito sa nung September 8. So hanggang dito October 1. So medyo malaki-laki yung sanang profit yan. So from 1.8, so things to 1.8 to 2.75. So medyo malaki-laking profit ang naging kanya, kumbaga na-gain niya. So kasi ng mga nakarang araw or nakarang buwan, so napansin ko to na medyo humina yung galaw niya after ng pandemic. So hindi na, kumbaga hindi tumaas sa 1.90 ay sa 2 pesos yung price niya. So nagkaroon siya ng parang yung volatile niya, means na medyo malaki yung volatility niya ng pag downtrend, then magkakaroon ng uptrend, then magkakaroon ng side ng segue nung ngayon, lalo ng second quarter. So ngayon, kung pag-investment naman ang pag-iisipan ko is medyo ang gagawin natin is hintayin natin siya na kung saan talaga siya yung price niya na tao dito, hanggang saan babagsak yung price niya. Kasi nga yung price niya ngayon, price candle niya as per day candle natin, so nakahag siya dito sa ating simple moving average sa ating Bollinger Band. So may possibility na magkaroon pa yan ng pagbaba sa bukas or next day na magbelow na yung price niya dito simple moving average, and going siya dito sa ating lower band na sinasabi, at yung kanyang RSI, so nag below 60 na, so may indication na may pagbaba ng price. So ang mangyayari dyan, kung yung price niya is mag between 50 and 40, so doon tayo maglalagay ng investment. At sabi ko nga, since affordable naman yung price niya, at ang balak ko kasi dapat more than, kumbaga nasa 1,000 or more than 3, nasa more than 1,000 or almost 1,000 share per ang aking mabili, para yung kung magkaroon man siya ng changes or uptrend, so madali mo mabawi yung mga piece na dito na charges sa'yo ng ito sa pagbibili ng stock. So sumunod naman guys kay Double Dragon. So nakita ko rin sa Double Dragon, so mapapansin nyo medyo yung price niya, so napakataas ng binagsak guys nung simula nung 2020, so 19 pesos to 14, so nagkataon pa yan. So medyo malaki pa nga yan kasi yung itong price nito guys, so mapapansin nyo 2007, so between 2017 and 2016, so medyo malaki yung price yan. So sa time kasi na yan guys, nagkaroon siya ng mga expansion ng mga kanya ng dito ng mga property niya. So mapapansin nyo, nagtayo siya ng property dito sa Pasay, so malapit sa may MOA, then sa may malapit sa Divisoria sa Tutuban Mall, so may doon Double Dragon na building. So ilan sa mga property niya dati nayo, so nagkataon siguro nag-invest siya muna sa pagtayo ng property kasi nga yung sa pag-lessing naman. So ngayon, ang nakikita ko naman sa kanya is nagkaroon ako ng fundamental na nabasa regarding dito na yung target niya by 1 decade or 2030 is magkakaroon siya ng I think na gain na yung kanya look-ahead kanya sa projection niya sa company niya is magkaroon ng 150% profit. So kaya medyo nakita ko rin siya, at yung presyo niya is affordable din naman, so nasa 14 pesos. So yun ang mga tinitingnan ko sa kanya. At sa pa, so yung RSI niya, so mapapansin nyo nasa below malapit na sa 30, so between 30 and 40. So it's good kung isang magandang insight para mag-invest sa isang company. So sumunod guys si FB, so San Miguel San Miguel Food and Beverage Corporated. So ang target ko naman sa kanya, so sa mga blue chip company. So sa SMC sana ang bala ko kasi nga medyo maganda yung plano niya, pero sa SMC kasi may maraming project na gustong proposed project, lalo yung airport dito sa part ng I think sa may Bulacan ba yun na itatayo. So medyo naman siya, baga kung mag-invest ka doon may tendency pa na bumaba yung presyo. Since naman itong San Miguel Food and Beverages is common needs ng mga tao yan, so kumbaga
yung stock na to, so possible na madali siya makabawi sa naging losses niya ngayong pandemic. So pero hindi naman siya totally talaga nagkaroon ng malaking losses kung mapapansin nyo. So almost 118 to 160, so almost 50% yung binaba niya, pero 2019 pa yan na price, pero ngayon 2020 medyo mababa na rin yung price niya. So nasa 80 pesos, pero ngayon nasa 60, more than 60. So may possibility na mas madali niya ma-catch up tong price nito before pandemic. So yun ang mga price na nakikita ko, at napapansin nyo, mga selling ngayon, so may volume naman siya pumapasok. Then yung RSI niya, yun nga, between 50 and 40. So para sa akin, bilang kung gusto ko mag-invest, so it's a good thing na for investment na. So kahit bumaba pa yan, so in the future naman, sure naman tayo na tataas siya, kasi nga siya sa mga blue chip company. So sumunod guys, si MM. So si MM, bago pa lang sa ating stock market. So ngayong 2020 lang din siya nabukas. So after pandemic pa nga siya IPO. Pero mapapansin nyo, from IPO of 1 pesos or 150 offering niya. So ito yung IPO niya sa 1 peso 50 centavos. So in 3 days plan yan, so nagkaroon na siya ng gap up ng napakataas na so naging 4 pesos and naging almost na sa 4 pesos 50 centavos. Then current price niya is nasa 3 pesos na. So more than 50% na rin yung tinaas na kanyang price niya since na yung nag-IPO siya. At noong pandemic, so hindi naman siya bumaba yung price niya, is kumbaga hindi naman siya apektado pala ng pandemic, kasi nga ngayong June lang pala siya nag-open. So yung price niya, so hindi naman gaanong naapektuhan, so nasa 3 pesos pa rin. Kumbaga nagkaroon pa siya ng gain ng 50%. So ang maganda kasi dito is sa siyang retail company. So yung mga binebenta niya, mga product na involved sa kanya is kumbaga basic commodities din ng tao, tulad din ng ibang mga ibang supermarket. So kaya siya napili, at sa pa ngayon, so yung RSI niya, so medyo malaki lang ang window of opportunity sa natin, at yung price niya is affordable. So yun ang ating basihan dito kay MM. Pero sa technical pa lang, so wala pa tayong masasabi, hindi tulad din na Ayala, so San Miguel, Robinson sa SM, so medyo matagal na tong mga to, at itong si Pure Gold. Pero itong si MM, baguhan pa lang. So kumbaga nasa chances natin dito mag-invest is sa 50% pa lang din. So yun ang ating tinitingnan dito guys. Sumunod guys is si Pure Gold. So si Pure Gold, so medyo nakabawi na yung price niya since nung 2018 na nagsimula ako dito na mag-1. So nasa 50 pesos to, sa 55. So medyo nagkaroon na yung price niya, umangat na. So up nung pandemic, so biglang bumagsak to ng kanyang price. So lahat naman ay affected doon ng pandemic. So ngayon guys, medyo yung gain ng kanyang price medyo mataas na at medyo maganda na. At yun nga, napansin na rin yung RSI niya is nasa below 30. So ay below 40 and between 30 and 40. So isa pa guys na kung bakit napili ko si Pure Gold, so may indication kasi siya na may good indication siya sa kanyang fundamental. So lahat ng loan niya is nabayaran niya na. So kumbaga yung may last na fundamental na basa ko niya is lahat ng loan niya sa mga bangko, so sa mga financial institutions, so bayad na. Kasi itong si Pure Gold, so mapapansin nyo from 2015 yata, so nagsimula siya na mag-construct ng mga diba, so mga store niya, so mga property niya. So yun ang naging dahilan kung bakit malaki yung loan niya. So sa 12 billion na loan niya, for siguro hindi natin masabi, so may conscience siya ng tinatawag na bond issuance sa mga financial institution. So possible na loan yun, so para i-support yung mga construction niya. At then ngayon napansin natin na nga sa balita is bayad na, so na settle niya na lahat. So it means lahat ng mangyayari dito is more on profit na lang. So maging nangyari is operation cost na lang, then after nun then profit na lang. At isa pa, tulad ni MM, is isa lang siyang retail company na masasabi natin na dito na stock. So possible na marami rin ang tumatangkilik sa kanya, lalo ng mga consumer, kasi nga yung basic commodities is mabibili mo rin dito as in affordable pa. At kumbaga medyo marami siyang dito branch na rin dito, na kumbaga nagkalat lang siya lalo dito sa Metro Manila at mga ibang probinsya. So halos meron na rin ito guys na branch.
So, yun ang ating kay Pure Gold. So, sa fundamentals and yung technical niya. So, nagkataon na parehong maganda ang kanilang fundamentals at technical. So, for investment So, sumunod guys, si Robinson Retail Holding. So, si Robinson Retail Holding, tulad ni na Ayala, SM, so, nagpapaupa rin sila ng mga kumbaga warehouse or hindi masabing warehouse or mga property para sa mga liliit na negosyante. So, possible pag nag-open yung economy or maging maganda ng takbo ng economy, so ang unang makikinabang na kwan dyan is itong yung mga kwan na to, yung mga company na to, kasi nga halos naman lahat ng kadala ng mga business mapapansin nyo sa mall kahit yung mga cart na food cart, so mapapansin nyo meron sa mall, so nangungupahan din sila dyan. So yun ang akin nakita guys. At sa pa At isa pa guys, so mapapansin nyo rin, so Robinson Retail Holding, so mas madali sila makabawi guys. So kasi mas mapapansin nyo, kumbaga mas maraming tao pumupunta sa kanila nung mga normal day. So pasyalan ng mga tao din, kaya yung mga company dyan, so halos lahat dyan nag-open ng mga businesses nila. Siyempre, parang passive para sa akin is passive income na rin nila yon. So kumbaga nagtayo sila nag-invest na sila, kumbaga pag-invest na sila, then mangyayari puro income na lang ang darating sa kanila kasi sa upa na binabayad sa kanila sa mga store na nakatayo sa kanila or mga space na nangungupahan sa kanila, mga small businesses. So I think nasa 10,000 to 20,000 per square meter yata yung upa sa mga kwan nito, sa mga area nito. Lalo sa mga mall. So yung Robinson Retail, so kwan din siya sa mga retail properties, then sa mga mall, so yung sa mga leasing siya. Yun ang aking nabasa regarding sa kanya. So siya sa mga branch ni company ni Gokong Wei na nakaka-handle doon sa mga retail ng mga property, retail and property saka leasing. So yun ang nabasa natin dito. So, isa pa sa mga good indication, yung RSI niya, so nandito, so puro good for investment talaga guys ang napapansin natin sa kanila. So, nandito sa between and 30. So, kahit mag below 30 yan, so okay lang kasi mag-i-invest lang naman tayo eh. So, may possibility talaga na bumaba. So, kung mag below 30 man yan, sabi ko nga, ang plan ko is dito, mag-initial muna ako na mag-buy na worth of 50,000 na stock, then after that, so yung mga minsan kasi kumikita naman tayo sa forex trading, so within a minimum of 500 sa pagtre-trade natin sa forex. So kung iisipin mo sa loob ng isang buwan, so monthly ang balak magkuan dito, magkaroon ng additional investment. So 500, so within may 20 days kung araw-araw ko kita ng 500 minimum, so may 10,000 ka. So makakabilit, makadagdag yon yung income mo na yon para i-invest dito sa stock market. At kung magkataon man na bumaba to, so mangyayari yun, averaging lang din ang mangyayari sa'yo. So kahit bumaba, kung bubili sa baba, so may possible pa yung mga initial price mo is bababa pa ng pababa yun guys. So yun ang aking napapansin. So kung magtaas man yun, so magtaas man ang presyo nito, so kahit magsabi no hanggang tumaas yung price, so possible pa rin na hindi yun, yung pagtaas ng price pa rin, pababa pa rin yung price ko compare doon sa tawa dito sa current price na mangyayari kung magdadagdag ako guys. So yun ang plano ko. So siguro after 2 years or after 3 years, so doon na natin makikita kung magkakaroon ng income yung investment natin. So sabi nga nila sa stock market is maganda talaga magkaroon ka ng investment lang. So kung isa kang trader, so napakahirap maghanap ng company sa isang stock market na winning on that day. So mapapansin nyo, so napakaraming company dito sa stock market. So napakahirap isipin kung anong company dyan na pwede mong pagkitaan kung ito yung tinatawag mo na source of income. Since ako naman may current work pa naman ako, so ang purpose sa stock market is passive income or isang investment. So kaya ang gagawin ko, investment na lang muna sa akin. So kung kahit magkaroon man siya ng income, so hayaan ko na lang muna siya dyan guys. So sumunod guys is si SM Prime Holding. So tulad ni Robinson, ni Ayala so Ayala Land Holding Corporation at si The Wall Dragon, so isa rin siya sa mga nagpapales or isa siyang retail
property na company o nagpapalis ng mga space para sa mga small businesses. So, mapapansin nyo, so, yung RSI niya rin, so, mababa na rin. At yung price niya rin, so, mapapansin nyo is nasa 29.1 din. So, medyo affordable din bilang isang investor. So, ang mangyayari yan guys, ang gagawin natin dito is ihintayin natin. So, baga, mamimili tayo ngayong week. So, kung ano magkaroon dito ng medyo mababa. Pero ang pinaka-target ko, itong si All HC, saka itong si Double Dragon. So, yun ang mga tinitingnan ko. Pero possible itong si na SMPH, saka RHI. So, looking ako dyan na baka yan na lang din ang i-divert natin yung investment natin na gagawin. So, guys, yung pagre-review natin ngayon, so, hindi ibig sabihin to na inire-recommend ko. So, sa akin, this purpose lang is ideya lang, magbigay ng ideya kung bakit ko to ginagawa. So, wala namang sa pilitan na ito yung stock na piliin nyo. So, kung balak nyo mag-invest, so, sabi ko nga sa inyo, maraming mga company dito. So, nagkataon lang sa akin. So, sa blue chip na lang ako. Inisip ko na lang blue chip company ang una kong pinuntahan. So, marami naman dyan. May banking naman sana, may mining. Pero para sa akin kasi ngayon, yung banking, medyo yung galaw niyan. So, hindi pa gaano mararamdaman. So, within a year kasi nga. So, by 2021, sabihin natin yung mga tao is magsisimula pa lang ng normal life. So, dun pa rin masasabi magsisave ang ibang tao. Pero sa ngayon kasi guys, itong mga company na pili ko, so may possibility na unti-unti na silang magkakaroon ng tinatawag na pagkaroon ng pagbangon. So, at nakita naman natin sa 2008 crisis na mga company. So, isa sila sa mga company na mabilis na nakabalik sa track ng pagninegosyo. So, yun ang aking nakikita dito guys. Isa pa, medyo established na rin yung mga company nila sa mga itong senaryo. So, possible nga na isa sila sa mga company na mabilis makabangon. Kaya isa sila sa mga napili natin na pagtradean. So, Ayala, so Double Dragon, so San Miguel Corporation, then Robinson, SM, so Pure Gold. So, ito yung mga natin naka-linya sa atin for investment. So, kuan muna tayo ngayon sa magiging trader dito sa stock market, then as investor muna tayo, then doon na lang tayo sa forex muna mag-focus din sa pag-trade natin. Since naman may trabaho tayo sa pag-araw, so sa forex naman is halos almost 24 hours naman yung operation niya, then 5 days a week din. So pwede ka mag-trade ng currency. Kumbaga pag uwi mo, when kahit 2 hours lang o 1 hours lang in a day, so may possibility na magagawa mo yun. Kumbaga matututukan mo. Unlike dito sa stock market guys, so kung araw yung kanyang galaw, so medyo hindi natin mapapansin. So mapapansin natin to pag gabi, makikita natin. So makapag-review tayo. So guys, maraming salamat sa inyo.